President Rodrigo Duterte today stressed the importance of infrastructure projects in the country. The president spoke during the inauguration of the Governor Miranda Bridge in Tagum City, Davao del Norte. Julius de Samburon reports. President Rodrigo Roa Duterte leads the inauguration of the Governor Miranda II Bridge in Tagum City, Davao del Norte. Rain or shine, the program continues. In his speech, the president assures more infrastructure projects under his term. The Governor Miranda II Bridge along Daang Maharlika is 650 lineal meters long. It was constructed to serve as an alternative bridge to the old Governor Miranda Steel Bridge built in 1956. During flooding, the old Governor Miranda Steel Bridge becomes impassable due to the overflowing of water as the old steel bridge constricts the water channel, thereby causing floodwaters to rise over the riverbanks. The new bridge, therefore, is in a higher elevation to protect the traveling public from flood dangers. It is also patterned on DPWH Road and Bridge Widening Project, which also helps in boosting the economy and tourism of neighboring provinces of Davao del Norte, such as Compostela Valley and Davao Oriental. The chief executive emphasized that under Build, there will be more infrastructure projects, and he assures he will continue the previous administration's good policies. Aside from these positive changes, the president also committed to fight corruption in the government to continue the country's progress. Charlie has a good record of itong mga ganito. Ako basta do not shortchange government. Yan lang yun ang hinihingi ko. Huwag lang ninyo, ako talagang korupsyon. Ilang LFTRB to date, 92 na. Hindi ko lang pinagsasabi sa publiko kasi titignan ko yung mga resume. Mga anak nila na sa Cardinal Santos, mapahiya. Pero I have to date fired almost 92. I fired the DIG secretary dyan mismo sa cabinet. Nagsinungaling harap-harapan. He didn't know that I was already facing the documents and he was lying to his teeth. At ang ayaw ko, kayong taga-gobyerno ngayon, binabawalan ko nga ang cabinet members ko not to use yung mga plate number nga 6. Yung status symbol, it's vanity actually. Sinabi ko na sa kanila, huwag na yung gamitin. You know what Sueno did? He was going around Manila pati dito using sirens. Ano kung mga dalawang pulis tapos may isang, you're wasting money. Sino pa papatay sa iyo? The public thanked the administration and still hopes for more projects that will benefit the people. For PTV News, Julius de Samburon, Barangay Binkungan, Tagum City, Davao del Norte. Pinag-utos na ng Department of Justice na bawiin ang kasong kriminal na isinampa ng PIDEA at PNP laban kay Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino at isang Chinese national. Ito'y dahil walang probable cause at illegal ang pag-aresto sa kanila. May ulat si Juliet Carangyan. Tuluyang inabsuelto ng Department of Justice ang kasong possession of illegal drugs laban kay Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino. Ito'y matapos paboran ang petition for review na inihain ng kampo ni Marcelino sa DOJ panel. Sa 14 na pahinang resolusyon, sinabing walang sapat na ebidensya para idiin si Marcelino at si Yan Yishu na isang Chinese national. Inilahad sa desisyon na hindi nilabag ang prinsipyong animus possidendi o intent to possess illegal drugs dahil walang aktwal na nakitang droga sa kanila at hindi rin nila kontrolado ang lugar. Crucial in applying the foregoing principles in the instant case is whether the accused appellants in herein a case were in possession, actual or constructive, of dangerous drugs will rule in the negative. Clearly, when accused appellants were subjected to a body search, the results yielded negative for possession of dangerous drugs. As such, no actual possession may be appreciated on the part of the accused appellants. Sa pahayag ni Public Attorney's Office o PAO Chief Persida Acosta, na-set up si Marcelino. Ala siyang possession, wala nakuha sa katawan niyang droga. At saka 6 days before, umingi na ng search warrant sa court yung PIDEA eh. At may deponent. Yung deponent, yun yung naglalabas-masok ng mga eco bags na may lamang shabu. Hindi sila Marcelino.
So mismong deponent, merong admission na sila ilabas-masok doon. Tumibay pa ang depensa ni Marcelino nang magpalabas ng certification ng Armed Forces of the Philippines kung saan pinatunayan nagsisilbing Military Intelligence Group 4 Commander si Marcelino. Sinabi rin ng AFP na walang kinasasangkutang iligal na aktibidad patungkol sa droga ang opisyal. Ang NBI rin naglabas ng statement na si Marcelino ay parte ng isinasagawang anti-illegal drug effort ng Bureau at naging instrumento siya sa matagumpay na operasyon kontra droga. Dahil sa mga depensang ito, sapat raw na mapatunayang ginagawa ni Marcelino at Yan Yishu ang kanilang tungkulin nang makita sila ng PNP at PDEA sa isinagawa nilang drug operation sa isang abandonadong Cebu facility sa Santa Cruz, Maynila noong January 21, 2016. Kaugnay nito, pinapabawi na ng DOJ sa Manila Regional Trial Court ang kaso. Ang gobyerno natin, mas husing pinag-aralan ng kaso ni Marcelino, 2 buwan na petition for review, at talagang nakita nila na walang ebidensya na magagamit laban kay Marcelino dahil wala siyang animus possidendi or intent to possess any prohibited or regulated drug. Naghahanda na ang delegasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa opisyal na pagbisita nito sa Russia sa susunod na linggo. Nakatakdang makipagpulong ang Pangulo kina Russian President Vladimir Putin at Prime Minister Dmitry Medvedev. Ang detalye sa ulat ni Ria Fernandez. Ria? Sa susunod na linggo, yan ay mula Mayo 22 hanggang 26 para sa isang official visit. Ito'y tugon ng Pangulo sa imbitasyon ni Russian President Vladimir Putin na magkita ang dalawa sa APEC, Peru noong nakaraang taon. Kasama ng Pangulo ang ilang miyembro ng gabinete na magsasagawa ng kani-kanyang pagpupulong sa kanilang counterparts para talakayin ang mga aspekto para sa posibleng kooperasyon. Ang Pangulo naman ay nakatakdang magsagawa ng bilateral meeting, una kay Russian Prime Minister Dmitry Medvedev, sunod kay Putin. Ilang mahalagang dokumento ang lalagdahan ng mga pinuno. Mayroong para sa political, military at defense cooperation, meron ding extradition treaty at kasunduan para sa seguridad. Sinabi rin ni Foreign Affairs Assistant Secretary Maria Cleofe Natividad sa briefing sa Malacanang kanina na posibleng mapag-usapan din ang pagbili natin ng armas sa Russia. Audrey, bibisita rin ng Pangulo sa Filipino community pero nag-abiso ng DFA na naghahanap pa sila ng mas malaking venue dahil sa dami ng Pinoy na nais makita ang Pangulo. Noong eleksyon kasi 75% ng mga OFW sa Russia ay bumoto kay Pangulong Duterte. Sa kabuuan ng official visit na ito ng Pangulo sa Russia ay inaasahang magpapatatag ng relasyon ng Pilipinas at Russia alinsunod na rin sa isinusulong ng ating presidente na independent foreign policy at para sa detalyadong lineup of activities ng Pangulo sa Russia next week, narito ang pahayag ni Asek Natividad. President will also have a wreath laying, the traditional wreath laying ceremony. Then he will be meeting with Prime Minister Medvedev, and then he will be addressing this very important institute, the MGIMO, and there will be exciting activities during that. All on that is on the 24th. Then on the 25th will be of course the star activity, which is the meeting with President Putin in a restricted and expanded setup. Yeah, and then there will be the business forum, signing of agreements, and then meeting with the Filipino community, and also there will be of course the press conference. At yan ang pinakahuling balita mula sa Malacanang. Ako si Ria Fernandez para sa PTV News. Audrey? Maraming salamat, Ria Fernandez.